Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. So ito na nga kabibig. Merong isang liham ngayon na trending at pinag-usapan na di umano may sabuatan si BBM at si Ombudsman Vargas para lang talaga maluklok si Boyong Rimulya na bagong ombudsman. Itong liham na ito ay isinulat ng isang empleyado. Ako, kung akala nila na makakaligtas itong si Boyeng Rimulya, pasensya na. Boyeng Rimulya ipakukulong ni Baste Duterte. Ako, yan na. Nagkagulo-gulo na Boyeng Rimulya sa ambisyon ng maging ombudsman. Akala mo talaga na merong patutunguhan yung plano mo at ambisyon mo. Si Atty. Topacio, nagsampa na rin ng kaso sa ombudsman. Si Baste, sino pa ba? Si Amy Marcos. Baka si Pulong, si BP Sara, later on magsasampa din yan. So ito ang trending mga kabibig. Ang nabasa ko kabibig ay ito, abuso at tangkang cover-up umano para kay Rimulya ibinulgar. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association. Ako, ang lumaganap ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Ayon sa sulat mga kabibig, halos 2 dekada na siya naglilingkod sa ombudsman, ngunit ngayong lang araw nila naranasan ang ganitong asal. Even since na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumuras niya ang kung sino mang empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niya mangyari. Naku, bastos pala yan. Bastos pala yung Ombudsman Vargas na yan. OIC pa lang yan eh. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Hindi din namin, sabi dito hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang ma-dismiss ang kaso nila. Marami pang mga mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana nauna. So inuna nila ang kaso ni Boyeng na mabasura lahat. Mas mabigat ang akusasyong mismo si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Rimulya. Nako! Bukod dito, ikinagulat ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Rimulya at ang asawa ni Vargas. Sa huli, maaaring panawagan ng mga empleyado, kung hindi nyo kami tutulungan, sino pang aasahan namin na tutulong sa amin? Ito kabibig, ang liham kabibig niya ate i-share pa. Grabe pala no? Pinatawag ng Malacanang at kinausap ni BBM kung ano ang pwedeng gawin ni Vargas para lang talaga na maging ombudsman si Boyeng. Ito kabibig Yan. Ito. Your Honors, I am writing to make a formal complaint against Acting Ombudsman Dante Vargas. I am writing as an employee and a member of the Ombudsman Employees Association. I have been working with the office for almost 20 years now, but we have never seen, experienced, or heard that the Ombudsman has bullied or insulted any officer or employee of the office. I have remained quiet for some time already because I don't want any conflict at sa totoo lang po, natatakot ako. Kaya lang hindi ko na kaya magtiis pa. Ever since na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas at Acting Ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura niya ang kung sino mang empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niya mangyari. Naku, ano ba naman yan? Ito pa kabibig Ito ang sabihin natin. Isang halimbawa ang nangyari kay Makalang kung saan biglang iniba ni Acting Ombudsman Vargas ang pagproseso at pag-encode namin sa Records Division sa mga status ng mga kasong naihahain sa opisina. Nangyari at nagsimula lang ito dahil sa issue at kaso ni DOJ Secretary Rimulya.
hindi din namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni acting ombudsman ang lahat para lang ma-dismiss ang kaso nila. Marami pang importante na kaso at mas matagal pang nakapende na dapat mauna. Ito pa. So, kabibig, malalaman talaga lahat. Napag-alaman at sang-ayon na din sa kwento ni Acting Ombudsman Vargas, sinundo siya sa kanilang bahay at dinala sa Malacanang upang kausapin ni President Marcos. Tinanong si Acting Ombudsman Vargas ni President kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni DOJ Secretary Mulya. Maliban dito, kinakausap din umano siya ni DOJ Secretary Mulya tungkol sa kaso niya at higit sa lahat, ikinagulat namin na ang asawa ni Acting Ombudsman Vargas ay kaklase pala ni Remulla sa UP Law. Nag-alala kami kung bakit masyadong maliwang masyado ang kamay ng palasyo dito. Nagtataka din kami kung bakit kinakailangang palitan agad si Deputy Ombudsman Castillo noon kahit na maayos noon ang kanyang pamamalakad. Lahat kami ay nag-aalala sa mga pangyayari. This is not the institution that we all know before Acting Ombudsman Dante was appointed few weeks ago. We are worried with what is happening because it might tarnish the very institution that we have always loved and taken care of. Dito na kami tumanda at marami sa amin dito na rin mag-retiro. We're hoping and praying that something will happen and our beloved institution will be saved from a person who is only acting for his own personal interest and the interest of a few who are in power. Kaya po sa ngalan ng mga employees ng Ombudsman, ako ay nakikiusap sa inyo, makagalang na deputies as special prosecutor na tulungan nyo na huwag mawasak ang integridad ng ating minamahal at nirerespeto na institusyon na ito dahil lamang sa ambisyon na korap na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi nyo kami tutulungan, sino pang asa naming tutulong sa amin? So yun, kabibig, ang liham na kung saan pinag-uusapan ito ngayon, mga kabibig. Nako po. Kasi marami na kasing kaso. Ito pa, mga kabibig, itong si Baste Duterte, nagsampa din ng kaso. Di ba? At naging pending na itong kaso ni Remulla. Deputy Ombudsman for Mindanao has already docketed the cases filing by acting Davao City Mayor Sebastian Duterte against Secretary of Justice Remulla and other high-ranking officials for kidnapping and 8 other crimes. In Facebook post, Terion explained that since the case has been properly docketed, the respondent cannot just ask for outright dismissal of cases without conducting a formal preliminary investigation. He added that the Ombudsman will send subpoenas to Remulla and other respondents ordering them to file in their respective counter affidavits. Yun na, kabibig. Yun na nga sinasabi natin, docketing na. So, hindi na pwedeng ma-dismiss ang kaso. Ang gagawin dito ay, ang tawag dito, kailangan ng mag-release ng subpoena para kay Remulla at yung ibang mga kasama ni Remulla. Naku, ano ba naman yan? Yan ang kabibig. Yan ang nangyayari ngayon, mga kabibig, kung saan, naku, Sana may hustisya at sana mapansin ito ng maraming netizen ngayon. Pero meron akong nabasa ngayon na tawag dito. Sabi kasi ni Basti dito na nilapastangan niya ang karapatan ng aking ama. Isang matapang na hagpang ang ginawa ni Sebastian Duterte kung saan kinasuhan niya. Madami sila. Sabi ni Sebastian Duterte, hindi ako mananahimik habang nilalapastangan ang karapatan ng aking ama at ng ating bansa. Kailangan managot ang mga responsable. Yan na, mga kabibig. Illegal arrest, arbitrary detention, qualified direct assault, at paglabag sa anti-graft and corruption practices. Yun ang mga ikinaso ni Baste. Ayon kay Baste, hindi lamang ito laban para sa kanyang ama, kundi para rin sa karapatan ng bawat Pilipino laban sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Ang hakbang ni Sebastian Duterte ay nagpapahiwatig ng isang matinding hamon laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ng sangkot umano sa kontrobersyal ng pag-aristo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang nabasa ko dito, mga kabibig, ay
Official statement on OMB OIC Dante Vargas Memorandum dated 16 September directing the OMB Mindanao Station to forward the entire case file of the criminal and administrative charges filed by the State Duterte against Remulla and et al. On September 15 to the head office of the Office of the Ombudsman Philippines. Gusto talaga ni Vargas na maging hero ni Bangag. One day, isang araw lang from filing at nakiting may memo agad siya. Oh, may memo agad pala si Vargas na nadakit na yung yung kaso, mag-release ng subpoena. Ang nangyari, nag-release ng statement si Vargas na oy, yung mga sinadmit dyan sa Mindanao, ipasa nyo sa central office. Oh, yung kaso ni Baste versus Remulla, dito nyo ilagay dito sa central office. Halaka. Naku, yan na. Lumabas na ang kapangyarihan ni Vargas, parang abuso ito. Ano ba naman yan, mga kabibig? Dakited na. 'Di ba? So, ano kaya ang magiging hakbang nito ni Baste Duterte? Ito pa kabibig, may official statement diyan. Ang ang firm ni Atty. Torion, sabi dito on 15 September 2025, complainant Sebastian Duterte filed an affidavit complaint for both criminal and administrative charges with government top officials. Yun mga taong yun. After a formal inquiry, our office received an official response from the Office of the Deputy Ombudsman for Mindanao that the complaint was officially docketed. However, the response also indicated that through a memorandum dated 16 of September, the acting ombudsman, Honorable Dante Vargas, issued a directive ordering that the entire case records be forwarded to the central office. Oh, the case has been officially docketed. The Office of the Ombudsman is expected to abide by its own procedural rules in producing with this case. As to the criminal aspect, the Office of Ombudsman shall issue an order or subpoena requiring the respondents to submit within 10 days within which to file their counter affidavits and controverting evidence to which the complainant may file reply affidavits within 10 days from the service of the counter affidavit. So yun kabibig, yung ang ginusto ni Vargas na i-forward sa central office, kami nang bahala dyan. Ay, kayo nang bahala, tapos basura nyo. Naku, mga kabibig. Sana mabigyan ng subpoena itong si Remulla. Mga kabibig, pasipunahan nyo na si Remulla. Naku, yun na kabibig. Grabe. So, sana magkaroon ng justice yung ginawa nila kay Tatay Digong. Grabe tong si Boying, parang anak ng Panginoon. Ito naman si Vargas, mas tuta pa kisa kay Tuta Soto from Ed Hugalbot. Ilang batas and konstitusyon pa ba ang babastusin ng administrasyon bago kumilos ang men in uniform? Kala ko ba protect ng konstitusyon ang pinalaban nila? Protect bangag and pockets pala. From Charlon Jeff. Grabe ha, Boy Agnas aka Boying. Dapat talaga may mag-people power daw para matapos ng kasamaan at administrasyon ni Marcos. Vargas and Remulla, classmates in law school. Malapit nang maubos barahan ni Bangag Boys from PG Togli, Cuartero. Madaming tuta pala sa gobyerno ni BBM kaya hindi umaasenso ang mga tao. Lifestyle check nyo ang acting OMB, dapat itawagin niya sa Senado. Ewan ko mga kabibig, para ang mga tao nawala na ng respeto sa kung ano nangyari kabibig. So yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sana masupina na itong si Boying Remulla at yung ibang ikinasuhan ni Baste. Sino ba yung mga taong yun? Madami sila. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.